Sa dinami-dami ng history, ang 70 points ni Joel Embiid ang gumulat kay Kevin Durant. Anthony Towns at Wolves Hornets lang pala ang katapat at totoong tulong paparating na sa Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Si Kevin Durant ay bumangon para sa kanyang game-winning jumper habang ang depensa ng Chicago Bulls ay ginagawa ang lahat sa kanilang makakaya para pigilan ito. Si Patrick Williams ay sumugod upang subukang hablutin ang tira mula sa harap, habang si Alex Caruso naman ay sumubok na sabuyan ito mula sa likod. Sa gitna ng ere, tahimik na inadjust ni Durant ang kanyang shooting form, bahagyang inilipat ang bola sa isang tabi upang iwasan ang block at na-drained ang 17-foot jumper. Alam ko na mataas ang stakes ng mga laro na ito at marami ang nakasalalay, sabi ni Durant. Pero sa pagtatapos ng araw, ito pa rin ay basketball. At nananatiling napakagaling ni Durant dito. Ang 13-time All-Star ay na-drilled ang contested 17-footer na may natirang 1.6 segundo upang tulungan ang Phoenix Suns na burahin ang 23-point deficit at gulatin ang Bulls sa score na 115-113 sa panalo sa laban na ito. Ang Suns ay nakuha na ang 6 na sunod na panalo. Si Kevin Durant ay si Kevin Durant, sabi ni Bulls guard Kobe White. Oo, mahirap siyang pigilan. Si Durant ay nagtapos na may 43 puntos, 8 assists at 6 na rebounds, isang gabi matapos magtala siya ng 40 sa panalo laban sa Indiana Pacers. Si Bradley Beal ay nagtala rin ng 18 na puntos at nagdagdag si Devin Booker ng 16. Isang nakakabigla at masalimuot na minuto ang lumipas na nakita si Durant na gumawa ng wide-open three-pointer matapos ang offensive rebound ni Drew Eubanks. Si Grayson Allen ang nag-inbounds pass kay Jusuf Nurkic na siyang nakakita kay Durant bago siya bumitaw para sa jumper na may mga Bulls defenders na nakakapalibot sa kanya. Ngunit pumasok pa rin ito. May mga laro ngayong taon, sa totoo lang, na natalo kami sa mga laban na iyon at wala kaming karapatang magalit, sabi ni Bulls coach Billy Donovan. Ngunit sa pagkakataon na ito ay isang laro na maaari kang magalit dahil ibinuhos mo ang iyong puso at kaluluwa dito at nabigo. Si White ang namuno sa Bulls na may 26 points. Dumagdag naman si DeRozan ng 21 at nagtala si Nikola Vucevic ng 19 points at 17 rebounds. Itinayo ng Bulls ang 66-49 na kalamangan sa halftime kahit na wala si Zach LaVine, ang two-time All-Star na absent sa laro dahil sa sprained right ankle. Ngunit bumawi ang Suns mula sa 23-point deficit sa third quarter, inikutan ng kalamangan patungo sa 90-83 bago pumasok ang ika-4 na quarter. Patuloy na pumipiglas ang Phoenix sa huling quarter at kinuha ang kanilang unang kalamangan sa laro sa score na 95-94 sa pull-up jumper ni Durant na may natitirang less than 7 minutes. Nanatiling dikit ang laro mula sa puntong iyon na may pagpalit-palit ng kalamangan. Namayani ang Bulls sa karamihan ng first half na gumawa ng 19 points na kalamangan sa simula pa lamang ng second quarter. Si White ang nagambag ng 13 points bago ang halftime habang si Caruso ay may 12 points mula sa 4 na three-pointers. Ang Suns ay naglaro sa kanilang pangalawang laro sa back-to-back nights at tila pagod na team. Si Durant, na itinalaga bilang Western Conference Player of the Week noong Lunes, ay nagkapag-shoot ng 4 of 13 sa first half, kabilang ang 0 of 6 mula sa 3-point range. Ngunit iniligtas niya ang team dahil sa kanyang kahusayan sa ikalawang half na naitala ang 12 mula sa kanyang 19 attempts. Nangyari naman sa punto sa laban sa post-game interview na nagulat ito sa panahong nalaman niyang umiskor si Joel Embiid ng 70 points. Sa ibang balita naman mga kaibigan, si Karl Anthony Towns ay nagtala ng franchise record na may 62 points, kabilang ang 44 sa unang kalahati. Ngunit binura ng Charlotte Hornets ang 18-point deficit at ginulat ang Minnesota Timberwolves sa panahong sila ay tinalo sa score na 128-125 ngayong araw sa NBA. Si Towns ay nakapagtala lamang ng 4 na puntos sa 2 for 10 shooting sa ika-4 na quarter, kung saan nilibing ang Timberwolves ng 36-18. Iniisip niyang binangga siya
habang papunta sa basket sa mga huling segundo at ang Minnesota ay nagtatangkang humabol sa 1 puntos. Pagkatapos ay kinapos ito sa huling possession. Si Kat ay iniwan ng lahat sa court kasama na ang kanyang 44 points sa unang half at ang kanyang 10 triples ay nakuha na niya ang kanyang bagong career high na 62. Si Towns ang unang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na may 10 plus 3-pointers made at 10 plus free throws made sa isang laro. Si Miles Bridges ay nagtala ng 28 points at si Brandon Miller ay mayroong 27 para sa Hornets. Dumagdag rin si LaMelo Ball ng 18 points para sa Hornets na natalo sa 7 kahuling laro at may pangatlong pinakamababang marka sa Eastern Conference bago nila pinasok ang laban na ito. Si Towns ay nagtapos ng 21 field goals para sa kanyang 35 attempts mula sa floor, kabilang ang 10 of 15 mula sa 3-point range. At ngayon ay nagmamay-ari na sa 3 pinakamataas na output sa scoring sa loob ng 35 years sa kasaysayan ng Wolves. Ang desperadong 3-point attempt ni Towns sa loob ng huling segundo ay ang naging dahilan upang mangyari ang ika-21 na pagkakataon sa kasaysayan ng NBA na may isang manlalaro ang nagtala ng 60 o higit pang puntos sa isang talo. Ang short-handed Hornets team ay naglaro pa rin sa maliit na front court kung saan ang 6'7" na center na si Washington ang nagsimula para sa na-injured na si Nick Richards na may right ankle sprain. Ang center na si Mark Williams at forward Gordon Hayward ay patuloy pa ring nagpaparecover mula sa lower back injury at left calf strain ayon sa pagkakabanggit. Ngunit sa pagtatapos ng laban, nakuha pa rin nila ang panalo. Ang Golden State ay kinakailangang harapin ang hindi kanais-nais na gawain sa mga laban ng walang Moses Moody at Gary Payton II na patuloy na naka-sideline dahil sa hamstring at calf strains ayon sa pag-uulat. Sa isang update sa kanilang estado, inihayag ng Warriors na maliban sa ang parehong dalawa ay nagagawa na ang magandang progreso, sila na ngayon ay malinaw na para magsimula ang magaan na individual on-court workouts. Wala pang eksaktong date para makabalik sa laro ang parehong players. Si Moody ay dadaan sa re-evaluation sa 1 linggo, gayon rin para kay Payton. Ang Warriors ay lubos na namimiss ang depensibong epekto ni na Moses Moody at Gary Payton II. Ang mga problema ng Warriors sa court ay may komplikadong aspeto at malawak. Walang ibang solid na dahilan kung bakit sila nasa 18-22 sa gitna ng season. Si Draymond Green ay nananatiling pinakamahusay sa depensa ng team, ngunit hindi siya kailanman ang tanging nagbigay ng deflections, strips, steals at blocks na nagdala ng buhay sa dating nakamamatay na transition attack ng Golden State. Ang feedback mula sa depensa patungo sa opensa ay matagal nang nagbibigay buhay sa tagumpay ng Warriors. Ang mas maraming kaguluhan na ginagawa sa dulo sa laro kasama ang mga aktibong players sa depensa tulad ni na Payton at Moody, mas dumadami ang mga madaling pagkakataon para kay Stephen Curry, Klay Thompson at sa iba. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pagbalik ni Payton at Moses Moody? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.